Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng Agosto, August 17, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23, alas 6:53 ng umaga. Opo, Saturday at medyo makulimlim. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita kahapon at nung isang araw pa. Ito si Jamie Guban. Si Jamie Guban nag-testify, Michael Yang, Mans Carpio at Pulong Duterte ay mga drug smugglers. Ayan po ang title ko. Ito si Jamie Guban na kung saan ay siya ay intelligence officer ng Bureau of Customs. Ay 17 years na ata nagtatrabaho dyan. Ay napag-alaman niya. Opo. Nag-testify siya dyan sa Kongreso, dyan sa lower house, na ito ang tatlo, si Michael Yang, si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte ay mga drug lord o mga drug smugglers. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero gagamitin ko po ang Biblia at medyo hindi ko natatalakayin yung mga tinatalakay ng iba. Opo. Medyo lilisya ako ng bahagya. Opo. At gagamitin ko po ang Biblia para matalakay ko naman ng ibang avenue. Opo. Ang sinulat ko diyan, ilang testimonya ba ang kailangan to convict? Ay dalawa lang po, dalawa o tatlo na testimony o yung talagang totoo na tao na magpatunay o mag-witness. Ngayon ay ito si Michael Yang at saka si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte ay ang dami na po nag-testify na sila ay mga smuggler o mga drug lord. Ang dami na po. At isa na dyan ay si Edgar Mutabato na dati nilang tauhan at saka ito si Arturo Las Cañas, dati ding nilang tauhan, na mabigat po yan kasi kasama nila yan eh. At saka si Colonel Eduardo Asierto na dating PNP na naka-assign naman sa drug enforcement. Opo. At ngayon, ito nga si Jamie Guban na intelligence officer din ng Bureau of Customs. Ay apat na po yan eh. Apat na po sila. Ay yung pang iba ay hindi na natin isama. Ay ito na lang apat. Sufficiente na po ito para makumbik itong tatlo. O sabihin natin, mag-conclusion tayo na talagang sila ay ganun nga, mga drug smugglers. Ayan po. Kasi nga ang tanong ko ay ilan bang testimony ang kailangan? 2 or 3 lang eh. Ayan. At dyan po ako magbabase ng aking tatalakayin. Matagal na ito eh. Pero ngayon lang nabigyan diin kasi nag-testify si Jamie Guban. Ay may hatol pala ito na lifetime sentence eh. Ay iyan na nga ang ginagawa ng Duterte administration. Iyan po ang signature nila.
Yan po ang signature mark nila na kung kinalaban mo sila ay kakasuhan ka nila. At ayan nga nakabilanggo na pala ito. At habang buhay ata ang sentensya at wala siyang kasalanan kung hindi nagsasabi lang siya ng totoo. Opo, yun nga ang masama dyan eh. Oh, yun ang masasabi ko na pagbabayaran yan. Kung sino man ang mga tao na nasa likod yan. Pero ang alam ko dyan ay si Duterte. Opo. Pagbabayaran yan. Kasi may Diyos eh. May Diyos po tayo eh. Na nakikita po yan eh. At maswerte po tayo. Opo. Maswerte po tayo. Bago mamatay ito si Duterte ay pagbayaran niya. Ako po ay nung nakikinig po ako nung testimonya eh, nanginginig po ako sa sa anger. Opo. Lalo na nung tinanong siya ni Abante na paano niyang mapatunayan o paano silang maniniwala na totoo ang sinasabi niya ngayon na iba ang deklarasyon niya dun sa Senado o yung dati niyang testimonya. Ay ako po ay nanginginig sa sa anger dahil sa bagay sinagot naman ni Cuban. Iba na po kanyang sitwasyon ngayon. Iba na po ang nakikita niyang legal system ngayon. Medyo may pagkakataon na sila. Ayan. Yan po ang sinabi niya. Noon kasi ang daming pinapatay. Noong 2019 ata yan nangyari o 2018, ang daming namamatay at yun nga, pinagbantaan siya eh. Pinagbantaan siya ni Paul Gutierrez. Ayan po Media Security Task Force Chief Paul Gutierrez na ito ay naka-attach po ito sa Malacanang o kay Duterte mismo. Pinuntahan siya doon sa Senado, doon sa USAA. Pinuntahan siya doon kasi nga kinuntim siya doon eh. Ikinulong siya doon eh. Pinuntahan siya nitong Paul Gutierrez at sinabihan siya na huwag mong idamay ang mga pangalan ni Michael Yang, Manscarpio at saka si Pulong Duterte kasi mamamatay ka. Idinawit pa yung anak na nakatira ata sa Makati. Pati tirahan ng anak mo. Alam namin. Ayan po ang sinabi. Kaya malilintikan ito eh. Ito si abogado pa naman ata ito, si Paul Gutierrez. Malilintikan ito. Nagtatrabaho siya sa Malacanang at nautusan sa siguro na ipahatid yung mensahe. At tinanong pa nga ni Abante ay paano ka matatakot dyan kay Paul Gutierrez? O paano kang maniniwala dyan na totoo yung sinasabi niya? Ay ang dami nga po namamatay eh. Ito naman si Abante parang kailan ba ito Kailan ba ito pinanganak? O saan ba nakatira ito? Hindi ba niya alam na ang daming pinapatay noon? Kaliwat kanan po yan. At hindi ba niya alam na yun si Dilima ay kinasuhan din ng gawa-gawang kaso? At yung pardon ni Trillanes, hindi ba? Niribuka po yan. Niribuka ni Duterte. Mag-isa lang niya. Ganyan po ang mga diktador. Tapos sasabihin niya, paanong paniniwalaan ito si Jamie Cuban? Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, after 6 years na nakakulong ka o nagtatago ka
o ikaw ay hindi mapakali, naiiba po ang tao, naiiba po ang ugali niyan. Ay lalo na yan, nakakulong yan na sa kasalanang hindi niya ginawa. Iba na po ang pag-iisip niyan. Iba na. Handa na pong mamatay yan. Sa pakiwari ko ha, baka nakipag-usap na yan sa Diyos na ayaw ko na itong buhay na ito. Ayaw ko na ito. Kunin mo na ako o handa na akong mamatay. I am ready to be offered. Ganyan na po ang sinasabi ng mga bilanggo na matagal na. Oh. Ganyan ang sinabi ni Kwan ni Ninoy Aquino. Wala na itong buhay ko kanya. Nasayang na ang buhay ko kanya. Wala na akong ambisyon sa politika. Wala na, matanda na ako, sabi niya. Oh. Ay simpre ay mag 7 years ata nakakulong yun Ay mabuti at pinadala siya ng Amerika at nagpa-opera siya dito sa Amerika. Pero after 3 years, bumalik siya ng Pilipinas. At nung pagbalik niya, ay doon na siya pinatay. Ay kasi nga wala nang kwintang buhay niya Hindi ba? Handa na siya. Ganun po yan, Pastor Abante. Ako ay napasama sa mga baptist dyan sa Alcobar. Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. 2 taon yan, kung hindi ako magkamali, 96, 97 at saka middle of 98. Opo, napasama ako po dyan sa mga baptist. Pero dito sa sinasabi ni Abante ay hindi ako kumpurme. Ang born again po ay sinabi mo na sa sarili mo, ayaw ko na itong buhay na ito. O aminado ka na wala ka nang magagawa. Ano pang sinabi ni Jesus Christ? Those who love their life will lose it. But those who hate their life in this world will save it for eternal life. Ayan po, ayaw mo na yung buhay dito Kaya, nakaredy ka na. Ano po ang sabi ni Paul nung malapit na siyang pugutan ng ulo? I have kept my faith, sabi niya. I have finished the race, sabi niya. Natapos ko kanya. And I am ready to be offered, sabi niya. Ayun, bago siya pugutan ng ulo. Ganun po yan Ngayon ay ito, tatanungin natin ito si Paul Gutierrez. Ay, 6 na taon na pala itong, mag-6 na taon na nakakulong At ang sentensya dito ay habang buhay sa gawa-gawang kaso ni Duterte. Pero, okay lang yan kasi nga, pagbabayaran nila yan Kung ilan yung sangkot dyan, nag-testify o abogado na gumawa ng mga testimonya yan, pati ito si Paul Gutierrez, kung sino man yan, at pati yan si Duterte, mapaparusahan po yan ng Diyos. Ayan po iyan po ang i-discuss ko maya pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin po o pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito po sila batch number 1 po ito at salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque,
Placer E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Tim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Semihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po ng marami sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasimble Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Kawaldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion po. Jimmy Cuban nagtestify sa Kongreso, Michael Yang, Mans Carpio at saka Pulong Duterte ay mga drug smuggler. Ayan po Ngayon ay sinabihan siya kasi ni Paul Gutierrez doon sa detention sa Senado na kung babanggitin niya yung pangalan na yan o ididiin niya yung 3 taon na yan, mamamatay siya at pati yung pamilya niya. Ayan po. Kaya ay bakit sasabihin ng ganun kung hindi totoo yun? Hindi ba? Binabawalan siya mag-testify. Ngayon ay binaliktad pa siya na siya ang nakahuli. Siya ang nakahuli ng yung 6.5 billion pesos na shabu na inilagay doon sa magnetic lifter. Hindi pala magnetic lifter yun. Kunyari lang. Pero doon inilagay yung mga shabu. Shipment. Hindi ba? Ayan ang nahuli niya. Ngayon ay binaliktad siya. Ayan po. Kaya siya ngayon ay nakakulong. Ayan po Pero nga ay ang hindi makakalusot dito, ito si Paul Gutierrez na siya ang nagbanta, na siya ang pumasok doon sa USAA, doon sa kabisado ko po yan kasi nagtrabaho ako diyan sa Senate building kabisado ko po yan. Taong 1998 ata hanggang 99. Mahigit akong 1 year dyan sa Senate transfer. Ay may mga CCTV dyan. Opo. Kaya walang lusot ito. Ito si Paul Gutierrez. Na makikita yan na dumalaw siya dun. Di ba? Deuteronomy 19 po, verse 15, one witness shall not rise against a man
concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. Yan po ang turo sa atin ng Biblia. Pero mahirap kang intindihin. Ito ang panibagong version. Ito ang isang version naman. One witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Mas malinaw po ito. Mga kwan ito makabagong version po Inaayos na nila para maintindihan ng mga tao. Ayan po one witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed. A matter or the fact must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan po. Ngayon ay ang sinasabi ko lang po, ang dami na po na nagtitistify na ito si Mans Carpio, si Michael Yang at saka si Pulong Duterte ay ito mga drug smugglery. Hindi ba? Ngayon, wala siguro nagkakaso sa kanila kasi takot kay Duterte, hindi ba? O kaya wala din mangyayari. Kasi nga ang Chief Justice kaya nilang tanggalin matatakot yung mga judges Ayan po ang nakikita ko diyan Pero may hangganan po ang lahat. At ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan. Ang Diyos kayang gumawa po ng mga pangyayari para mabaliktad yan. Yang ganyan na matatakot yung judge o natatakot yung mga judges. Kasi nga pwede nilang baliktarin Hindi ba? Ay ito nga si Jamie Corban, 17 years na siya sa custom na intelligence officer siya ng custom Pero nahuli niya, hindi ba? Pero binaliktad siya. Ganon po yan. At ito nga, ang mga witness ay si Edgar Mutabato, si Arturo Las Cañas, si Colonel Eduardo Asito, at saka itong bago ngayon, si Jamie Coban, na pwede nating itong paniwalaan kasi nakulong na po ito Upo. Ay, palagay ko, wala nang kwentang buhay niya kasi nga hindi na niya sinusuportahan ang pamilya niya yan Matagal na Siguro noon, dahil sinusuportahan niya ang pamilya niya, ay palagay ko ito, yung mga pamilya niya matatanda na rin ano pang ikakatakot niya? Handa na yang mamatay. Opo, yan ang sagot ko diyan kay Abante. Iba po pag ang tao ay handa nang mamatay. Hindi na natatakot yan. At yung kasagutan doon sa tanong ni Abante, paano niyang mapatunayan na totoo yung sinasabi niya o paano siyang paniwalaan? Ang Biblia po ang nagsasabi niyan na kung ang tao malalaman mo nagsasabi ng totoo kung handa siyang mamatay. Ayan po yan. Kung handang mamatay ang tao, mas naniniwala ako na nagsasabi ng totoo yan. The wicked flee when no one pursue him, but the innocent is as bold as the lion. Ang ibig sabihin, handang mamatay yan. Katulad ni Dilima. Tumakas ba si Dilima? Hindi. Hinarap niya ang kaso niya. Hinarap niya. Kung patayin siya doon, ay simpre, may Diyos naman Kawawa yung papatay sa kanya. Yung inutusan. O kaya yung mga abogado na nagdiin sa kanya. At yan na nga ngayon ang nangyayari. Kawawa po yan kung tinatansya ko, halimbawa, pinagtulong-tulungan si Dilima ng mga 4 na abogado o 5. Kumustahin nyo yung mga buhay niyan after 10 years. Kumustahin nyo po. Pati ang mga kongresista
na nagpalabas ng na gustong ipalabas yung 6 video. Kumustahin po natin sila after 10 years o 15 years o yung mga anak nila. May Diyos po tayo alam yan. At yan po ang pinamamanhik ko sa inyo mga kababayan, mga minamahal. Exodus 20 verse 16, you shall not give false testimony against your neighbor. Hindi ka raw dapat tumistigo sa kapitbahay mo na hindi totoo. Ayan po. Isa po yan sa 10 commandments. Pero bakit sila nagtitistigo? Bakit sila nagtitestify sa hindi totoo? Ayan na nga. May bayad yan. O may pabor na nakukuha. Yung iba tinatakot. At yan ay pinatunayan na yan ni nagpatotoo na dyan si Ragos, yung chief ng Bucor, hindi ba? After 6 years, nagrecant na siya. Kasi nga, dadalhin po natin yan sa sa Panginoon ay kung malapit nang mamatay, ay magsisisi na yan Kaya nga ito si Abante nagtataka ako, bakit, paano daw paniwalaan? Ay simple magsisisi po ang tao Kung baka Diyos, pero kung siya ay hawak na ng demonyo, hindi na magsisisi yan. Pangangatawanan na niya yan. Pero pagdurusahan niya yan. Yan po ang turo ng Biblia. Ito po sa Luke 3:14, patungkol po ito sa false accusation. Na kung saan yung mga sundalo, tinanong nila si Jesus Christ. Opo, mga soldier po, tinanong nila si Jesus Christ kung ano ang gagawin nila para sila ay masave. Ang una po nagtanong ay yung mga tax collector. Tinanong nila si Jesus Christ, what must I do to inherit eternal life? Sinagutan sila ni Jesus Christ, ay wag na kayong kukulikta ng lagpas doon sa nararapat. Yun ang sagot. Pagdating ngayon dito, ang nagtanong naman ay mga sundalo. Ito then some soldier asked him, and what should we do? Or what shall we do? Patungkol ito sa eternal life. Ano to have eternal life? Ang sagot po ni Jesus Christ dito, do not take money by force. Sa ibang translation, ang nakasulat, do not extort. Extortion po yun. O kutong. Iba po yung suhol, iba po yung kutong. Para maliwanag po tayo, sa judge po, suhol. Sa mga sundalo ay kutong o extortion. By force or false accusation. Ayan po, nakasulat po dito. Na normally, ang nagbibigay po ng mga false accusation ay ang mga kapulisan. Ayan po, kasi kabisado nila yan o mga officers of the court. Yang ganyan, mga public attorney's office. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko ng tawag doon. May tawag dyan sila po ang nagpapabricate. Prosecutor, prosecutor. Sila po ang nagpapabricate ng mga false accusation. Ayan po At dahil dyan nagkakapira sila. Yan po ang sagot ni Jesus Christ. Do not extort money by means of false accusation. Ayan po. Maliwanag po yan, But be content with what your salary. Or be content with your salary or with your wage. Ayan po ang sagot ni Jesus Christ, hindi ba? Ngayon, kung ito si Jamie Cuban na dating custom intelligence officer, kaya nilang gawin yan, na ibilanggo ng habang buhay
Ay nako po, ay di grabe na po 'yan, hindi ba? Oh, grabe na po 'yan. At kung hindi bansa ang ang mawawala o lulubog, sabagay tayo ay lubog na tayo sa utang eh. Nilubog tayo ng utang ni Duterte eh. Nung pumasok si Duterte, ang lahat ng utang natin simula ng simula ay 6 trillion lang. 6 trillion. Lahat na ng presidente yun. Pero nung umalis si Duterte, ang utang na natin ay naging 12 trillion. Ayan po. Inilubog tayo sa utang. Kasi nga ganyan eh. Ang nasa Biblia po nga eh, dahil sa corruption o dahil dyan sa mga maltrato na ganyan, ang nasa Biblia po, nawawala ang bansa. Nasasakop ng ibang bansa o kaya nagpiris dahil nga sa mga sakit, mga natural calamity, ganyan. Pero karamihan dyan, sila ay nasasakop ng ibang bansa. Kaya mag-ingat po tayo na tayo ay suportahan natin yung ganyan mga tao. Delikado po yan, baka mawala ang bansa natin. Ayan po ang masasabi ko dyan, ano? Oh, pero nga, ay isa-summarize ko lang po ito, ano? Dapat ito si Jimmy Cuban mapalaya ito. Opo, dapat gumawa ang paraan ang gobyerno o ang judicial system natin na alam natin yan ay trump up charge lang yan. Pero yung judge ay siguro baka nabayaran yung judge, hindi ba? Sinintensyahan ng habang buhay at injustice po yan. At dahil diyan, kung nakikita po ng Diyos yan, ay talagang wawasakin po ang bansa. Opo, wawasakin po yan. At kawawa po ang mga Pilipino. Kaya nananawagan po ako na kung ano yung tama, yun ang ipairal natin. Mag-vlog po tayo, mag-ingay po tayo, suportahan natin yung mga vloggers na o yung mga advocacy ng iba na dapat kung ano yung tama, yun ang ipairal. Opo, nananawagan po ako. Yan po ang team na nilalakad ko. Opo. At bago ko po umpisahan ito, ay nananalangin po ako sa Diyos na sana mga kababayan, mga minamahal, yung mga nakikinig sa akin ay pagpalain ng Panginoon at makasumpong ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli, mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.